mga dinidate mo dati, masasabi mo na sugar mommy ka? Oo naman. Sash na! Nagbigay ng pera kay kasi mas nakaipon ako single ako. Sino huling artista nag-chat sa'yo? Hoy, wag. Parang nasinok ka bigla, tubig. Gusto mo? Uy, grabe. Ano, unfiltered na to. Mic check 1, 2, this Victor Pring on the mic. So guys, I am back again. This Unfiltered, where we talk about all your feelings unfiltered. All brought to you by LV Online, #1 gaming in the Philippines. Guys, dami nating dinaanan. Meron tayong dinaanan na celebrities, DJs, businessmen. At tonight, our guest on the rise is basically, she fits perfectly doon sa sinabi ko na yun. She's a celebrity, she's a content creator, and by far one of the best siguro businesswoman in the Philippines. Everybody, clap for Sashna Laparan. Hello sa inyo. Medyo nagulat ka ba? Ang dami mong sinabi, medyo na overwhelmed ako sinabi mo. Anong tawag sa mga natin, mga viewers natin? Ang tawag natin sa kanila is the unfiltered people. The unfiltered people. Okay, sige. Yan, mga unfiltered people kasama natin ngayon na syempre ang idol ng lahat. Uy? Oo. Syempre, laging trending. Sa mga issue. Diretsuhin na ba natin doon? Trending sa mga issue. Hindi, syempre, alam mo, I mean, with every issue that's been happening, lagi kong sinasabi, syempre, nakilala kita. Actually, hindi tayo close, pero nagkakilala tayo during the pandemic. Yes. Dahil pinadala nga namin That was 3 years ago ba yun? Oh, parang 3 years. 3 years Tama, ago. tama. Yeah. 3 years ago. Then, after 2 years, nagkita naman tayo. Sa isang event. Oo, GEOC Ball. Tapos yun. Tapos ito na. So, ganun kami ka-close. Every mga 2 years kami nagkikita. Alam nyo naman, di ba? See you agad in 2 years agad. After 2 years. After the next pandemic, gano'n. Ay, grabe ka naman. Wag naman. Alam nyo, may lumabas ngayon na may bagong virus daw ngayon, Yung Nipah virus. So basically, alam nyo na, di ba, before the corona pandemic, pumutok yung bulkan. After pumutok yung bulkan, weeks after, lumabas na yung coronavirus. Good ba to? So ngayon naman, pumutok yung bulkan, biglang may Nipah virus naman. Wag naman. Well, kidding aside, saan galing yung virus na yun? so same siya with, so sinabi lang to China ng rin? girlfriend. Grabe ka, wala namang nagsabi ng China galing yung virus, pero sinabi lang sa akin ng girlfriend ko, nasa bat din daw siya nang galing, sa India. So meron na siyang reported during the 90s na meron din nangyaring ganun sa atin, pero na-eradicate. Tapos, bumabalik siya. Pero parang matagal na ulit magkakaroon ng virus. Di ba? Before nagkaroon din ng virus, pero sobrang tagal na. SARS, gano'n. Oo, di ba? Ito rin, di ba, isa sa pinaka-grabing virus natin. Parang next. Matagal na. Siguro pag nagkaroon na tayo ng apo, ganun na yun. Ganun na ka. Sana. Di ba? Para sila Wag naman yung mag-suffer. Kasi tawag dito, kakagaling lang ng bansa ng mundo di ba? Kakahil niya lang Tama. And everyone's just, bumabalik na Yes, lang. bumabangon, di ba? Nagre-restart. So, parang wag naman. Oh, Grabe pala to. Ganito pa kayo mag-podcast dito. Hindi, actually, ngayon lang namin sinimulan ng ganyan. Para kakaiba naman. Kasi, para may iba naman yung namin, yung tawag dito, direction. So, before anything else, alam kong busy ka. Kami, mga 10 reschedule. Siya nagsabi niya, 3 reschedule na po para dito. Supposedly, para mga 2 months ago tayo, the first one. But thank you so much for your time. We really appreciate it. Now, we are parang nahiya ako, talaga, papasalamat po talaga kami. Kasi nga, alam ko marami kang gagawin mamaya. Pero, can you just give us a quick rundown of your day? Paano nagsisimula ang araw mo? Paano ka natatapos on a daily basis? Actually, sa isang araw, parang 4 to 5 errands yung ginagawa ko. Wow. Oo, parang gigising. Sige, simulan natin sa pagising. Sa pagising ko is, phone agad talaga yung hawak ko kasi sa business na ginagawa ko. Then after that, kausap ako sa mga employees, punta ako ng office. Sa Cavite yun So, dalawa yung tinitirhan ko. Dito sa Manila, Shangri-La. Tapos sa
Cavite. So, lagi akong back and forth. Ganyan. After nun, magla-live ako sa 2 platform. Tapos, after nun, may mga meetings. Iba, may shoots pa ako. Tapos, ganun yung araw ko. Kumbaga, hindi lang isang ginagawa ko. Kumbaga, business, shoots, endorsement, promotions. Lalo na, kailangan ko i-maintain yung mga contents ko. Ganyan. Kasi, syempre, influencer pa rin tayo. Tapos, may mga time na makakauwi ako ng mga 4 a.m. then gising ako ng 8, ganun. So, short time na lang talaga yung... Jump up. Yes, ganun. Always kasi, jump up. ewan ko masyado kung nagmamadali. Kasi sabi ko, 25 na. Nag-start ako mag-work ng 13. Okay. 13 ako noon sa commercial, ganyan, ramp. Pero nag-aaral din ako. Oo. Tapos hindi ko na tinapos yung pag-aaral ko noon. Yes. Kasi nga, may kumikita na ako eh. Tama. At the age of 15, kumikita na ako nun. 13, nagpapondo pa lang ako nun. Tapos, ayun nga, parang ngayon kasi, parang 25 na ako. Oo, may mga meron na tayo na retime. I mean, meron na ako na ipundar. Pero parang, every time na meron ako na-achieve, parang I want more. Ako kasi yung tao na... Go-getter. Yes, hindi ako tumitigil. Every time na merong mga tawag dito, merong opportunity, grab ako ng grab. Never ako nagpapakawala. Perfect. Kasi parang one time lang yung darating sa'yo eh. Tama. At hindi ako habang buhay na teenager ko. I mean, hindi ako habang buhay na 24, 25, hindi ganun. So, ngayon kasi nagmamadali talaga ako. Yes. So, yun ang routine ko ngayon. I mean, lagi akong in hurry. Lagi ako nagmamadali. Siguro hindi ka in a hurry, basically, to give our people context, no? I think you're wide awake to all the opportunities that you've been seeing. How the perfect word for it is being perspicacious. Lalim nun. Wala nga sa vocabulary ko yun. So, if you are perspicacious, basically all the opportunities that you see, talagang you take grasp of it. Yes. And that's good for you. And I think napakagandang advice nun sa mga young individuals natin. Tama. Anong magbibigay mo sa kanilang advice? Especially to the girls na ibigay mong advice. Kasi ang girls ngayon, lalo na sa panahon natin ngayon, is, hindi naman hadlang, it's either inspiration siya or hadlang. Pagdating sa love kasi, I mean, mamaya natin daanan take it slow. Like, kasi yun usually na, I mean, minsan kasi, doon tayo nagde-depend sa success natin, sa ginagawa natin everyday, sa mood natin, ganyan. So, kailangan natin tumayo sa sarili nating pa. I mean, maging independent tayo. I mean, okay na maging inspiration natin yan. Pero, pagdating sa mga ganung, kasi yun ako eh. I mean, pag may in relationship ako, doon ako nagde-depend. So, parang ngayon, kasi single ako, so parang ngayon ko nare-realize na baka hindi ko muna kakailangan. Kasi mas nag-grow ako na wala muna yung ibang tao. Eventually, siguro kakailanganin ko or mag-crave ako. Pero for now, parang mas nagugustuhan ko yung sarili ko, mas nakikilala ko yung sarili ko. So, parang kailangan lang natin kilalanin pa yung sarili natin. Kung hanggang kung ano yung weakness natin, kung saan tayo mas malakas. So, for now, parang yun ako. I mean, yun lang yung ma-advise ko na kilalanin muna natin yung sarili natin. Then after that, kung saan ka masaya, go. Kasi, I mean, hindi na, kasi ako ngayon, sabi mo nga, hindi ako in hurry, pero nag-grab ko lang. Pero ngayon kasi, ginagrab ko lang talaga kung ano yung meron ako ngayon. Yes. Take advantage of the opportunities that you had before it's gone. Yes. And siguro ang gandang advice nun, no, na sa love life, sa relationship, medyo ka lang. Pero dun sa mga bagay na makakatulong ka, which is, kasi minsan maraming tao na gustong makatulong eh. Diba? Gusto makatulong sa family, gusto makatulong sa friends, gusto makatulong sa community. Pero bago kasi makatulong, dapat kailangan tulungan mo muna yung sarili mo, di ba? Yes. And in order for you to help yourself, kailangan mo magtrabaho, kailangan mo magnegosyo. And that's very good for you dahil nga syempre, you have your own rhythm na. Yes. So, mas alam ko kung saan ako papunta. Before kasi, gusto ko ba to? I mean, before, kung saan-saan na lang ako. Ngayon, parang mas clear na yung dinadaan. Alam mo na kung paano lapat papunta doon. No? So, syempre, medyo atras tayo ng konti. Nabanggit mo that you started to work at 13. Ano to, commercials? Yes, commercials. Okay. Mga, mga modeling, endorsement, shoots, ganyan. Tapos, at anong agency mo dati? Titan. Nag-Titan ka? Nag-Titan din ako. Diba? Oo, doon. Titan so, talagang Monaco. So, lahat ng commercials, sinusuyo na. Diba? Dami. Tapos, at the age of 16, doon na ako nag-social media.
Before yung mga 14, 15 ako, yung mga natitrend pa lang yung mga photos ko from photographers. Kasi lagi ako mga nag-open shoot eh. Kaya sobrang love ko yung mga photographer. Grabe, kasi, sobra yung hustle mo rin, no? Oo, ang lagi kong kasama talaga yung mama ko. Nakasama mo ngayon. Until now, di ba? Kasama ko pa rin, di ba? Tama. Pero hindi na kami masyado nagsasama kasi nasa Cavite na siya, ako nasa Manila. Okay. So, minsan-minsan na lang din. So, doon ako nag-start. At the age of 16 na, ayun na, social media na, mga Vines, meron ng mga kahit papaano, may kita-kita na Vines, rin. oo, grabe, classic. Oo, kami yun. Nag-Vines ka ba? Hindi ko Yun, nag-Vines. yun, mga... Ay, nag-Vines pala ako. Parang nag-Vines ako yung kay Brandon Bill, yung parang, circular grind. Diba yun? When I throw it up. Yeah. Circular like Mali. Diba? Tapos puro mukha na puso dati. Diba? Oo, nag-ganon din. Diyos ko, ganon din ako. Twerk it like Miley din. Oo, parang kasi yung one Vine ko dati, parang mga naka 7,000 views. Tuwan-tuwa ako. Malaki na yun before. Oo, tama. Doon ka pala nag-start, no? Yes. So from that, from commercials, then nag-transition ka na to social media. So gusto kong balikan yung mga viewers and listeners natin, no? Kasi sinabi nga kanina ni Sash na ron na nung parang nagsimula siya kumita nun, parang mga 15, 16 pa siya. Kasi when you're doing commercials, wag niyong isipin na parang pag nag-VTR ka, bukas, superstar ka na agad. Hindi ganun yan. So, in anything you do the rule of 100. 100 VTRs, may makuha ang isang project, swerte ka na. Tama? Nagtatalent ako, nag-extra din ako. Diba? So, napagdaanan ko TV sa... ka na rin agad. Yes, Okay. got to believe in Kila Katniel, ganyan. So, parang lahat nga ng napagdaanan ko nga sa... Gusto ko na nga maging DJ eh. Promise. Talaga? Parang gusto ko naman maging DJ. Oo. 16, 17, mga 17, 18. So, kung mag-DJ kasi may mga nag-guesting ako, mga ganyan. Laging kasabay ko mga nag-DJ. After kong kumanta-kanta, mga DJ naman. Ganyan. So, parang gusto ko mag-DJ. Medyo rockstar, no? Oo, sabi ko, pag di na ako nag-influence social media, mag-DJ na ako. Ganyan, ha? So, antayin natin, DJ Sash na. Babawasan mo pa kami ng trabaho, Mahal ang TF nito. Oh my God. Ikaw, so, pwede ka mag-DJ sa sarili mong club. Ay, oo nga, pwede naman. Diba? So, grabe, no? So, from you being a commercial model, then extra, then gumawa ka ng sa iyong social media accounts. Ano yung pinakaunang content mo na pumutok? Sa Vines yun dalawa kami. Slow motion pala. Yung nagpakit na ako, slow motion, kumindat lang ako. Yun, yung unang-unang content. Okay. Tapos after nun, Twerk It Like Miley. Tapos puro Vines na siya. Yun puro collab na siya ng mga Vines. Grabe, so, Jake Paul era to. Oo, Jake Paul, dyan talaga Yun yung mga panahon. Mamaya te-text ko si Saya Jake ng mga Paul. era na yun. Mga era before, no? Oo. Sobrang... Actually, masyadong toxic nun. Stress-free pa kasi dati. Gawa ka na ng content. Kasi lang parang 6-7 seconds. Short, Vines lang siya Tsaka masaya yung mga content dati kasi walang toxic, walang hassle. Ngayon kasi pagka hindi ka kasi gumawa ng toxic content ngayon or kung hindi ka parang hindi ka papanoorin. Hindi ka relevant. Oo. We'll talk to a lot of people regarding that pero grabe yun. Masaya ang mga panahon na yan. Parang yun yung golden era. Golden age. Parang 2016. 2016. Yan, 2015, 2016. Grabe. Manonood ka lang. Saya no? Sana wala imposible na tayo. I mean, bumalik sa ganun Siguro kung may pandemic ulit. Tsaka ang bilis kasi sumikat ng mga tao ngayon. Oo, ngayon. Lalo na sa TikTok, di ba? I mean, tsaka nasikat ka agad. Saan social media platform ka pinakasikat? Grabe ka naman sa Pinas. Pwede maging humble. Unfiltered to Unfiltered to? Oo. Lahat kasi ng social media ko, pinalakas ko. Hindi, I mean, pinalakas ko kasi. Sabi ko, gusto ko lahat ng social media ko mag-million. Yes, that's true. And there's kasi nothing lahat wrong yun, with that. pagkakakitaan ko. Tama. Diba? I mean, may, kunyari, sa Masa Facebook, alam naman natin yun Yes. Merong mga class Instagram. Sa mga online selling, syempre, magti-TikTok ako. Tama. Diba? So, I mean, lahat yung kailangan kong, kahit yung personal account ko, yung page ko, Instagram, TikTok, YouTube, gusto ko lahat yan million kasi sabi ko, pagkakitaan ko siya. Okay. So, ang ganda nung nasabi mo doon, na
pagka maraming followers mo on your social media accounts, pagkakakita mo siya. Oh. So, I'd like to give you an advice dun sa mga listeners and viewers natin na merong mga social media followings pero hindi nila alam paano i-monetize at paano pagkakitaan yun. Ano yun? Give an advice para dami ko sinabi, no? Kasi marami... Akala ko nang bigla may susulpot dito. Edit sa edit na lang. Hindi, ano yun? Sa edit yun. Kasi ano yun diba? magiging shorts yun eh. Wala kaso kinat mo na eh. Tama, di ba? Sa edit yun. So, Pagkakakitaan. I mean, sa personality mo yun eh. I mean, kung hindi ka kakagatin ng tao or tawag dito, hindi makakarelate yung tao sa'yo, parang paano mo pagkakakitaan sa'yo? siguro ang pinakamagandang sabi doon ni Sashi na yung niche of market. Mm. So, kailangan makuha mo yung niche nung Yes. viewers mo. No? Oo. Whether nagbebenta ka man ng napkin. Yes. Pag napkin, tissue po yun in English. Tissue, di ba? Nagbebenta ka man ng toothpick, ganyan. Kung yung viewers mo, yun yung binibili. Mm. Di ba? Nagbebenta ka ng quintas. Algorithm. Parang kailangan nilang tama Tama, sinabi ko? algorithm. Algorithm. Oo. Kailangan nilang mas tutukan. Kailangan nilang mas aralin. Si Meta. Si Meta kasi, inaalam niya rin kung ano talaga yung following mo, kung ano yung talaga yung followers mo. Kunyari doon kasi, nagbebenta ka ng napkin. I mean, kailangan mo maging consistent, magbenta ng napkin para makuha mo yung right audience for you. So, okay. So, yun yung word doon. So, get your niche market and be consistent on your business. Tama. So, marami kasi sa akin lumalapit and marami nagme-message sa akin. Even before, actually during the pandemic na parang, Vic, ang dami kong followers, meron akong millions of followers. Actually, kahit celebrity friends ko but we don't know how to monetize on it. So, that's very good advice. Yes. Know your niche market and be consistent. Yes, kailangan maging consistent kasi yung iba, kunyari, ang dami na nila nag-post, tapos napanghinaan ng loob kasi walang viewers, walang bumibili. Kasi, I mean, hindi agad-agad din eh. Tama. Katulad namin, I mean, kaming mga sa social media, hindi naman kami agad-agad nag-boom, nag-click eh. I mean, consistent lang kami sa paggawa ng content namin na, I mean, sa 10 content, sa 100 na content, isa yung kinagat ng tao, dire-diretso, I mean, pwede maging dire-diretso yun kung maging consistent ka lang. Tama. Consistency. Ganyan din sa negosyo at lalong-lalo na sa pagmamahal. Pero mamaya natin daanin mo. Sa negosyo naman, I mean, hindi lahat ng products mo, hindi naman lahat yung bibenta, di ba? I mean, hindi lahat makikilala ng tao. May isang product lang talaga na kapag nag-boom, puputok, dun na. Pero, nalaman mo na sa'yo eh. Meron ka ng formula mo eh. What do you mean formula saan? Kasi sa business, syempre, sa life, sa social media? Sa social media. Social diba? media, yes. Oo. I mean, nakakapako siya kasi for 9 years, yun na yung 9 ginagawa years. ko eh. So, kung before, let's say pre-YouTube, ang nagpaputok sa'yo and you can say na parang, okay, trending na ako is yung sa Vines, kailan mo nasabi sa sarili mo na, shit, sikat na ako? Alam nyo, Okay lang guys, walang yabangan dito. Totoo lang po yung sinasabi namin. ano ba, nung 2016, inawardan ako sa Malaysia ng most influential woman in Malaysia. Wow. Oo. Ay, legit ka na nga, no? So parang, influencer ako. Napunta ako sa ibang bansa. Tapos, Oo. inawardan pa ako. Oo. Ako lang yung Pilipina. Tapos, mga kasama ko, mga Thai, Malaysia, mga ganon. So, parang, kilabutan nga ako. Sabi ko, parang, tas kumikita na rin ako. Tapos, every time na nasa labas ako, may mga picture, ganyan. Yung, I mean, yun sa mga likes ko before, parang wala lang sa akin nun before. Kasi, gusto ko na gumawa ng content eh. May masaya lang ako. Pero kasi, hindi pa, I mean, gusto ko lang talagang mag-earn. Kasi ako yung tao talaga na naniniwala ako sa mga, ang tawag dito, law of attraction, sa mga ganyan. Wala akong sasakyan noon that time. Lagi kami nagbabas ng mama ko. Kaya sabi ko, gusto kong kumita ng pera. Yun yung isang goal ko. I mean, gusto ko lang kumita ng pera. Gusto kong magsasakyan. I mean, ayoko na magbas. Ayoko na kapagsiksikan sa bus. Ganyan. So, after nun, sa mga likes, sabi ko, wala namang kita masyado, diba? Kung likes lang. So, nung after nun, nung kumikita na ako, tapos napupunta na ako sa ibang bansa because of achievements, sa mga award, doon ko na nasabi, baka hindi ko sinabing sikat ako, na influencer na ako. Kasi yun ang tawag sa akin sa ibang bansa, influencer eh. Yes. Basically, it's a validation that you got. I mean, hindi ko sinabi sa sarili ko yun na sikat ako, na influencer na ako. I mean, iba yung nagtumawag sa akin no, na parang inaccept ko na, influencer ako. And for that, congratulations. Thank you. Grabe, no? I mean,
kung hindi mo kasi, I mean, that's why we wanted to create this podcast. It's basically for people to know more about dun sa mga tinitingala nila na mga idol. Kasi nga, syempre, minsan kahit tinitingala ka nila, hindi naman nila alam the real story, the real background. Pero from you, ngayon, ang nakikita na lang kasi nila sa'yo, okay, si Sasha na, ako, ano yan, celebrity yan, ako, influencer yan, ako, siguro, marami pera yan. pero nakita lang nila yung mga, pa-sexy yan, pa-ganyan yan. Sabi ko nga na, no, market natin. Alam natin dapat yung market natin. Tama, oo. Diba? Pero it doesn't mean na ganun lang ako na tao. I mean, sabi ko nga sa social media, hindi ko siya ginagawa as buhay ko. Trabaho ang tingin ko sa kanya, work ang tingin ko sa kanya. Kasi pag nagpalaman ako, naranasan ko na magpalaman sa social media, nangyari sa akin, depressed ako. Kasi lahat na ina-absorb ko yung mga sinasabi sa akin ng tao, nabubuhay na ako sa social media, nabubuhay na ako sa compliment ng mga tao. Totoo. Pero, lumabas ka sa box na yun. Ano ka lang sa na parang, hindi to yung buhay ko. Hindi ko kilala yung mga tao na to. Hindi ko kilala yung mga nag-like na to, mga nagko-comment na to. Parang hindi ko siya kailangan dalhin sa buong pagkatao ko. Kaya, ngayon, ang tingin ko sa kanya, work. Work na nakaka-help din ako. Kasi hindi lang naman ako puro, hindi lang para pagkakitaan. Kasi nakikita rin naman na tumutulong din naman ako. Give and take lang ba? Totoo. Parang ganun nangyayari. Parang ginawa ko siyang relationship na give and take tayo. Meron akong nakukuha, nakukuha kayo sa akin, meron nakukuha din ako sa inyo. At meron din akong binabalik sa inyo. Tama. So, ganun lang din. Ganun ang tingin ko sa social media. Perfect. And pwede ba daanan natin yun, yung sa depression na stage mo? Yeah. Anong year to? Actually, nagkaroon na talaga ako ng 2019, pero in denial ako. In denial ako. Kasi hindi ko naman alam yung word na depression, ganyan. Pero alam ko sarili ko na malungkot ako, na suicidal ako, ganyan. Tapos, nung nagkaroon na ng pandemic, doon na siya pumitik na parang, eto pala yun. Kasi mahilig akong mag-research ng mga pag nararamdaman ko, ba't ako nagkaroon ng acne, bakit nahihilo. May mga ganun ako. So, parang lahat nire-research ko na. Tapos, wala na akong tulog, wala na akong So, parang iyak na lang ako ng iyak. So, sabi ko, bakit ganito yung nararamdaman ko? Tapos, nagpa-psychiatrist ako 3 beses. Kasi, pag hindi ko nagustuhan yung doktor na to, lipat ako. Ganun. Hindi mo nagustuhan yung sinasabi nila. Yung kausap to. Sabi mo, depressed ako, ayoko sa'yo, hindi ako sa kabila. Baka sabihin niya, hindi ako depressed. Depressed pa rin ako sa'yo, lipat ako sa kabila. Totoo. Ganyan. Talaga? Totoo, tama yung sinabi mo. Na parang tayo hindi ako depressed. Baka nalulungkot lang ako kasi pandemic. Ganyan. Hindi ako makalabas. Hindi. Hanggang sa yun nga, na ako na borderline ako ng depression tapos may anxiety ako. So yun siya. Tapos hanggang sa uminom na ako ng mga meds. So did the meds help? Hindi siya naka-help sa akin kasi hindi ako naging independent sa kanya. Kasi 1 month ko siyang tinitake. So parang pag tinigilan ko yun, babalik na naman ako sa dating ako. So parang hinil ko na lang siya ako na lang, kusa ako, tsaka yung mga taong nasa paligid. So ang pinaka-nakatulong sa'yo talaga is the people around you and yourself? Yes. Would you say? To be honest, ang nakatulong sa akin, yung boyfriend ko that time. Okay. Diba sabi ko nga, nagdidepende nga ako sa partner ko, sa mood ko, sa ganyan. Nung medyo nagkakalabuan na rin kami, nade-depress na naman ako. Okay. so sabi ko, alam ko na. Kaya rin naman ako na-depressed noon dahil di naman sa partner ko. Gets mo kung sino yung partner ko that time. Parang sila lagi naging cause. Okay. Siguro may onting minimal na lang sa family, onting sa work ko, sa ganyan ko. Pero pinaka malaking ambag sa buhay ko talaga is yung relationship ko. Oo, kasi syempre parang sila talaga may direct correlation sa nararamdaman mo. Yes, oo. Pero ano yung bagay na nakapagpatanggal ng depression sa'yo? Bukod sa, syempre, the people around you na nabawasan siya, the meds. Ano ba? Is it the meds? Is it the people around you? Or because you chose? Me. Ako lang. Dahil pinili mo na? Yes. Ako na lang talaga. Kasi totoo yung sinabi naman na makatulong sa'yo kundi sarili mo totoo lang. And would you say, and would you agree to me na minsan yung mga problema sa paligid natin, hindi naman kasi yan mawawala. Pagka pipiliin mo yung solusyon na makukuha mo. Yes. Pagka problema pinipili mo, problema ang makikita mo. Tama, oo. Kaya minsan, pero totoo rin kasi minsan nasa paligid pa rin natin. Kung ano yung mood natin, nararamdaman natin. Kasi
pag negative yung nasa paligid mo, nagiging negative ka na rin. True. Pag positive yung mga nakakasamang tao, may positive na tao ka na rin. Totoo. So, minsan, kailangan din natin piliin yung mga tao na Yes. sa paligid natin. Kasi ako sobrang dami ko ng kinat na friends sa buhay ko. Kasi hindi dahil sa hindi na siya nakakatulong, hindi na kami nag-grow together at saka negative na yung nangyayari Tama. sa akin. And there's nothing wrong with that. As choosing your peace, choosing yourself, Yes. walang mali doon. At buti na lang, hindi po ako nakat doon. Dahil every 2 years na nga lang kami nagkikita, ako pa yung matatanggal doon. Yeah? Baka naman. Ha? So, kasama po tayo dun sa hindi nakat. So, episode natin after 2 years, malalaman natin. So, after 4 years po, pag meron po kayo nakita ulit episode. Just, Well, syempre, pampalait lang yan, guys. Depression is a real thing. Feeling depressed is real, but choosing to be depressed is one thing as well. So, you chose your path, you chose the light, you chose to be better, and it's good. And we hope and we pray na tuloy-tuloy mo lang yan. Yes. We are very happy for your success and for all the things that you've been doing. And right now, marami ka na rin ginagawa. You have movies, you have TV shows, you have your businesses. Daanan muna natin yung movies at TV shows na mga nagawa mo na. before, Yes. ano ba, last ko, madami yung controversial before na after ng Made in Malacanang. Oo. Classic yun. Ano nga ba to? Oo. Sorry. Tinan mo, di ko rin nga alam. Sorry na wala sa isip ko. Daldal ko kasi. Ano nga ba yun? Ikaw yung artista dun. Ba't ako tinatanong mo? Loko-loko. Nakalimutan ko din. Basta yun. Tapos Niño sa TV5. Tapos sa Netflix na rin siya. Oo, nandun na rin siya. Ano ba? Meron din naman. Kamusta yung journey mo ngayon? I mean, eto kasi ako, na-experience ko kasi from being a commercial model to pagiging artista, na-experience ko yon. Pero hindi ko na-experience yung experience mo na from commercial to artista, then superstar influencer, then to artista. Huwag na po nating i-deny because you are one of the most influential people in the Philippines as well. Anong ko? Yung, ano yung feeling nung pumasok ka na sa set? Ano yung feeling? Feeling actually, hindi, to be honest talaga. Ayoko talaga mag-movie. Ayoko Ayaw mga mo. ganyan. Kasi hindi ko kaya yung mga time na wala akong patience. Press Oo. tayo. Oo. Ayoko yung naghihintay. Totoo. Gets mo? So Totoo. parang, ako yung tao na less talk nga ako, less mistake. Kasi Oo. pagdating sa mga ganyan, parang feeling ko, Sabihan ka, kailangan maarte ka kong pa. makisama. Totoo. Kailangan kong ganun. Hindi katulad sa ginagawa kong director ang buhay ko, ako lang. Tama. Gets mo? So parang gusto kong, gagawa ko ng content kung kailan ko gusto. Tama. At kikita rin ako doon. Yes. Hindi katulad dito na parang kailangan kong lahat ng move ko, na parang kailangan kong bantayan. Maayos. Ano ba, maarte ba ako sa paningin nila? Ganyan. Kasi syempre, hindi naman, mga veteran din naman yung mga kasama Yes. natin eh. Aminin natin, iba pa rin ang mga nasa social media tsaka sa mga nag-artista. Yes. So parang hindi ko pa masabi na doon ako sa world nila. Mm. Kumbaga, pasulpot-sulpot, pero never ko siyang pinangarap maging artista. Okay. So siguro, given the chance and given all the opportunities, mas pipiliin mo kung nasaan ka ngayon. Yes. Rather than lumaban ka sa pagiging Masaya artista. na ako sa ginagawa ko ngayon. Tama. Kasi ako dati, so from commercial, kinuha ko ng Star Magic. Then Star Magic ba? Yes. Kaso nga lang, hindi ko natapos yung workshops kasi nga, attitude ako. So, Ako naman, nag-Viva naman ako. Viva ka. So attitude ako nun. DJ, MC na ako. Oo. So, sabay yung opportunity ko. So, parang, nandito kailangan, pag sinabing 8 o'clock, dapat 7 p.m. andito na ako. Oo. Pag DJ ako, pag MC ako, pag sinabing 12 midnight, dumating ako ng 1:30, okay lang eh. Diba? So, though hindi naman po ako late, minsan lang, actually. Panoorin niyo yung episode namin ni Martin Polgar kung gusto yung malaman gano'n ako late. Yung papagalitan ka pa ng director. Before Yun. kasi uso-uso pa yung pinapagalitan ka ng director. Ngayon kasi close mo na. Oo. But before kasi papagalitan ka pa ng director, papaya ka pa. Naranasan ko yun. Pinaya ako ng totoo director yun. Totoo. sa harap ng mga talent. Kasi Oo. meron kaming
ina mo, Sasha, hindi ka ba nagbasa ng lines mo? Ganyan. Day, kakabigay mo lang sa akin nito. Like 35 minutes ago. Oo, tas ang dami kong lines. True. Tas wala, naiyak na lang talaga ako noon na parang, shit, parang doon ako na trauma. Trauma ako noon. Kaya nung okay lang nung time na yun kasi, parang sige, okay, gusto ko. I mean, try ko lang din, ganyan. Pero nung na-trauma ako nang minuro ako ng direktor sa harapan ng mga talents, tapos harap ng co-artist ko, ganyan. So parang wala na akong mukha na may harap sa lahat. Totoo. Kaya pag kunyari, merong mga invitation na ako dito sa ganitong klaseng film, ganyan, tinatanong siya ng director. Masungit ba yan? Kung mabait, G. Kung medyo masungit-sungit, pass na lang po ako. Pass na lang po. I mean, gawa na namin, business na lang ako, gano'n na lang ako. I mean, sinasabi namin to all the viewers and listeners, we're telling you this because ito yung mga nangyayari behind the camera. Yes. Ito. And that's why we have such respect and such high regard dun sa mga artista. Kasi napakahirap ng pinagdadaanan nila. Yes. Diba? Pakahirap ng hours, the waiting time. Tapos, kailangan magdadala ka ng mga iba't ibang damit. Saludo ako sa mga artista kasi grabe yung kunyari, I mean, yung emotions mo sa isang araw, marami kang pwedeng maipakita. Diba, nakakapagod, iiyak ka, tatawa ka, usap kang, mahirap nun na. Kaya sobrang saludo ko sa kanila. Totoo. Kasi I mean, magbabasa ka pa ng lines, kakabisado ka pa, hindi mo na makilala yung kakausapin mo, hahalikan mo. So parang ang hirap nun, na parang, ang galing nyo, sobrang galing nyo, promise. Kaya hindi ko talaga pinangarap yun. Kaya si Timmy, kahit mukhang artista to, hindi niya na pinili. Siya na lang naging director natin eh. Pero, syempre, nakwento mo yung mga the ugly truth behind it. Ano naman yung mga masayang experience mo sa pag-artista? Syempre, tawag dito, na hindi mo ma-expect na makakasama mo yung tao na to. Napanood ko. Diba? Mo yun? Na parang, napanood ko lang to. Nakasama ko na siya. Ganyan. Diba? Nakakasarap sa pakiramdam ng gano'n. Na nakakausap mo pa. Tapos kilala nila yung pangalan mo. Kilala ka niya. Ganyan. Ay, napapanood ko yung vlog mo na. Ang sarap sa pakiramdam nun. So parang, yun naman yung feeling ko na parang pro sa mga ginagawa natin. More validation, syempre, na yes. Doon sa art na ginagawa. Yes, tsaka mas nakikilala rin natin sila. Ganyan. Kaya sabi ko, iba pa rin yung feel ng pag-artista tsaka sa mga social media. And with that, no, syempre, with you being a celebrity, with you being an influencer, you have so much brands and sponsorships na lumalapit sa'yo. Can we, pwede bang daanan natin yung mga sponsors and brands mo ngayon? Para syempre, banggitin na rin natin sila. Ngayon, pwede ba yun? Pwede yes. Puro more on mga casino. Kasi okay lang. Casino, mga fiber blaze, mga internet connection. Okay. Mountain Dew, iba-iba na. Wow, solid. Grabe, no? Sana all. Ano pa ba pag minano ko? Cream Silk, yan. Cream Silk. Okay. Ano pa tapos ba? Yung business mo? Mga business, ayan. Syempre, business ko, Saskin, Sas Beauty, Moon Club, Aesthetic, Salon, ano pa ba? Ang dami ng pera ni Sash. Hindi. Kaya nga nagbi-business kasi kailangan natin mag-earn. Magkano na pera mo? Oy, magkano na? Hindi ko alam. Sa dami nun, sabihin ng mga 10 million bawat nito. Ay, tax. Biling mga 150 to 200 million. Mga ganun na. Tsaka hindi mo kailangan ilagay lahat sa bangko yun, ha? Kita nyo. Sa bahay niya. Puntahan hindi. niyo. Sa bahay niya. Alam pera. nyo, kung meron man kayo, Diyos ko, siraan ko yung bangko eh. True. Kasi, I mean, kung meron kang mga, lagay mo sa crypto. Tama. Basically, crypto, invest it properly, invest in the right places. So, talking about investment, so, syempre, you have all the right brands in the backing you. Syempre, you have your Cream Silk, Mountain Dew, lahat ng yan. Syempre, yan yung mga top brands na pinapangarap lang ng iba. Pero there's nothing like having your own business. Yes. Etong business na to, talagang in na in sa'yo. Yung Saskin. Yes, mga skincare, pampaganda. Pampaganda, Makeup. pampabeauty. Yes. Makeup. So magkakaiba ng skincare and makeup. Iba pa. Saskin is skincare, Sas Beauty naman makeup. Okay. So, Lance, kailangan natin to. Sobrang patok to sa mga bagets. Hindi lang sa mga bagets, pati sa mga mommies. Oo, mommies din. So, can we talk about
bakit mo na naisipang gawin yung business na to? Is it because dahil may kumuha sa'yo before or it's because eto na yung pangarap mo dati pa? Hindi ko siya pinangarap. Pero kasi, laging dun ako dinadala ng endorsement ng mga brands Lagi sa beauty. Yes. Lagi sa beauty, lagi sa mga, make-ups, ganyan. About pagpapaganda. Yes. Gets? So parang ibang brands nga ay kinukuha ko. What more magtayo ko ng sarili ko? Tama. Sa iba nga pinagkakitaan ako, bakit hindi ko yun gawin naman? Diba? Oo, tama. Kasi nung time na yun, meron dalawang malaking company na kumuha sa akin. Tapos after ko sa isang company, kinuha ko nito. Kilala Alam sila. ko yan. Oo, alam ko yan. Dalawa sila. Oo. Tapos, nalaman ko yung kinita nila kasi man-off nila yung naging man-off ko. So, hindi mo ba alam, nakabenta ka ng 100,000 sa isang buwan? 100,000 pieces na. Oo. Sabi ko, So, sabihin mo 100,000 pieces sa 300, so 30 million yun. Oo. Diba? Bilis ko sa math, no? Galing mo, no? Tapos, parang sabi ko, doon ko naisip na parang, bakit hindi ko gawin yung sarili ko ngayon? Tama. Kasi, ito lang naman binayad sabihin ko na binayad lang ako ng 7 million for 1 year. Diba? Na parang, tapos ito yung kinita nila. Sabi ko, pwede ko siyang, kung maiisipin ko lang na hindi naman habang buhay na nasa social media ako, nakilala ako ng tao. At hindi habang buhay, bata ka, yes, syempre. hindi habang buhay yun. So yun na, nag-put up na ako ng business. Ang ganda ng quote na nabasa ko na parang the other day ata na while people are listening to you, talk now. Yes. It's because not everyone will listen to you. So, hindi yung habang panahon makikinig sila sa'yo. So, hanggat may boses ka pa, gawin mo na. Sige, so shoutout nga pala sa... Biglang kumabig. Ang ganda-ganda yung build-up ko. Ako parang ako mang-EFO Parang mababawasan ako ng -1. Episode 14, naging 13 na lang ulit. So, syempre, alam nyo na, meron tayo nga multi-millionaire ngayon na katabi. Uy, grabe. Diba? Yan ang unfiltered na to. Oo, syempre, di naman... Bawal showbiz yung mga sagot mo dito, no? Di naman makakuha ng kondo to sa Shangri-La kung walang pera to Sinabi ko ba lang sa Shangri-La? Oo. Hindi naman Di rin naman makakabili ng napakaraming sasakyan. Kung nakita nyo ba yung bag kanina, kulay silver, ganun kalaki? Daming pera nito. Grabe naman, nagtrabaho lang. So basically, we're telling you yung numbers of ng mga, syempre, units and pinag-usapan natin yung businesses for you to be more motivated sa buhay. Because if you are in the situation right now na ayaw mo, just like where you are before, na sumasakay ka ng bus, na ayaw mo yung sitwasyon na yun, at pinangarap mo na, one day, Lord, magkakaroon ng sasakyan. Pinangarap mo siya. Hindi mo lang siya pinangarap, tinrabahuhan. Ginalawan mo siya. Pinag-investan mo. At andun na. Diba? Because manifesting alone doesn't give it to you. You need to put in the time, you need to put in the work, and you need to put in, syempre, the patience and consistency. And that's where you have been right now. I know na sobrang hirap on the way there, but right now, I see you, you're happy, you're very successful, ang dami mo pang gagawin. Paano mo nababalance ngayon ang work, life, and social life? Work, life, and social life. Parang hindi ko na masyado nagagawa ngayon. Hindi na. Okay. Oo. Kumbaga, pag may birthday na lang ako na atenan, doon pupunta ako. Or may events, pupuntahan ko. Pero yung sabihin mo na parang wala nga akong friends masyado wala na akong ganun. Kumbaga, family ko na lang. Kapag may rest day ako, maglalaan talaga ako ng pahinga. Pakita ko sa'yo schedule ko. Kunyari, ganyan. Saan na yan? Yan, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5. Hanggang mga ganyan. Merong isang... Hanggang January na po. 2025 ang schedule ni Sash na. So, kung may mangliligaw sa kanya, mga 2026 tayo manligaw. Sabi ko, imbis na lumabas ako, i-spend ko na lang yung time sa family ko. Tama. Kasi sila yung nandiyan para sa akin Perfect, true. Oo, so parang yun na lang. Trabaho. Hindi na nga rin ako hindi na ako nakakalandi, hindi na ako nakakapag-entertain ng mga tao. True. Kasi totoo naman, may mga nagme-message. At hindi mo na kailangan kasi wala kang oras. Wala talaga. Matutulog ka na lang. Kawawa kung sino man yun. Totoo, sa bagay. Kaya
wala akong time pa sa kanya. Yes. Gets mo? So parang kung magkakaroon man ako ng sa isang buwan, may isa akong pahinga, sa family ko na lang. Tama, kaysa ilan di mo pa matulog ka na lang. Diba? So parang, At least yung aso mo, mamahalin ka niya ng buo. o yung aso ko nga, di ko nga nabigyan ng time nga din eh. Kaya parang sobrang in pain ako 2 days ago kasi namatay siya ng wala ako. Oh, sorry to hear about that. So, meron kang 3 dogs, no? Tama. Yes, tapos 3 cats. 3 dogs, 3 cats. Di ba sila nag-away-away? Gaway-away. Minsan. Oh, basic. Away-away lang, ganyan. Tapos wala lang. Diyan na kayo. Pamilya tayo. Anong gagawin nyo? Pamilya tayo, away-away lang kayo dyan. That's true. Ganun ang buhay. Ganun ang pamilya. Away-away. Pero bati-bati pa rin. So, napakaganda nung sinabi mo na, no? Focus ka muna sa mga dapat mong gawin ngayon. Yung love life, antay muna. Andyan lang yan. Diyos ko, I mean... Siyempre, take it from you, no? Natututo na. Tuto na ako. At daanan muna natin yung love life na yan bago natin Tayo tatapusin. na mag-trending tayo nito pag love Oo, life. siyempre, love life, di ba? Kamusta naman ang love life mo? Ngayon, love life, siyempre, single ako. Alam naman ng mga tao yun. Kumbaga, Pinipili mo may maging mga single. nanliligaw-ligaw, pero... Wala pang naliligaw. Wala pa nanliligaw. Wala pa naman siguro. Pero kausap-kausap, onte, ganyan. Pero yung sabihin mong in relationship Sino ako. huling artista nag-chat sa'yo? Hoy, wag. Kasi alam nyo ba, may mga artista nag-chat, maraming artista na nag-chat sa akin. Yung single, pwede mo banggitin? Alam mo na agad kasi wag, gago. Totoo ba? lang yan. Kwentuhan lang naman. Merong nag-chat Nag-chat lang naman eh. Malay mo, sinabi sa'yo, Sash na, may trabaho ka ba? Ganito, ganyan. Hindi naman kailangan na lande eh. Siyempre, dapat lalaki ah. Ha? Ano ba yung recently lang? Ito Parang lang. nasinok ka bigla, tubig. Gusto mo? Recently, ano ba? Ano siya, chef siya sa GMA. Ah, chef. Hindi. Chef. Pangalan niya. Kamusta Recently. naman? Kilala niyo? Hindi ko alam. Ano sabi pagluluto daw niya yung dogs mo? Hindi nga ako napunta ng birthday niya. Busy nga talaga eh. Ay! Tapos- Yun yung reel natin doon. Tapos ang daming mga artista na may mga jowa na kutangin na pinapakita mo na may saya kami jowa ka. Tapos Chat chat pa mo sa'yo. ako. Oo. Pero yung mga ganun, syempre hindi ko na nire-reply. Tama. Pero kasi panay react sa mga ganito, Oo. ganyan. Message. Tama. So yung mga ganun, hindi ko na ini-entertain. Tama. Pero pag matutulog ako, syempre, babalikan ko yung mga mag-message pala to, sige, reply ako. Mga ganun ako. Mga tropa. Hindi tropa, hindi ko naman sila tropa. Hindi pala tropa. I mean, mga, hindi isang tao lang, mga yun. Single ako, so anong... Tama. Diba? Tama guys. Single si Sash na. Oo. So lalabas tong episode natin in 2 months. Tingnan natin kung single Single ka pa pa. rin ako nun. Ilang months na akong single. Pero parang masaya ka ngayon na single Masaya ka. ako. Siyempre. So, Kasi mas nakaipon ako nung single ako. classic. Nakaipon, masaya da. Tama yun. Kasi mahirap naman kung parehas kayong hirap, di ba? So, Basta kaipon ako nung single ako. Kasi syempre, di ba? Iniisip ko na lang yung sarili ko, yung family ko. Wala na akong Tama. iniisip na iba. wala nang Wala nang monthsary gift, wala nang ganito, wala nang kahit anniversary, anniversary. wala nang tama. Hindi ka na mapapressure, di ba? Land date. Wala na, oo. Syempre, lalo kung ikaw gagastos, di ba? So, yung mga dinidate mo dati, masasabi mo na sugar mommy ka? Oo naman. Parang proud na proud siya, oo. Hindi, totoo. Unfiltered, di ba? Oo. Naman. Kasi grabe akong magmahal. I mean, lahat ng pera ko bibigay ko sa'yo. Ganun. Talaga? Oo. Kaya, Lance, Gcash mo ready mo. Talaga? Grabe, no? Sino yung ex-boyfriend mo na pinabinigyan mo ng pera? bakit ganyan ka? Hindi Pwede naman nating i-delete to kung ayaw mo eh. Tawag na, tapos makikita ko na lang after 2 months. Sash na. Nagbigay ng pera kay Kaya na, i-blip nyo naman yun. Sige, sama mo sa edit yun ah. Tayo na! Edit out natin yun. Edit out. Ay, parang 8:30 na. Tangin. Kawawa. Well, sa bagay man, lugi ka talaga sa kanya. Okay lang na papasaya naman niya ako in some way, di ba? In other way. sabi ni Sashi na, liga dito,
sabi ay, Okay na kaya yun? Hindi ko okay na. sobrang saya kausap ni Sasha. Guys, yung mga pangalan, baka mabimanda naman tayo. natin yun. Naka-blip yun lahat, naka-blip. Naalagay lang yung first letter. Alam na agad nila yan, gagi. Naka-blip, i-blip naman natin yan. Grabe, namumula ako sobrang. Init ang ina. Nag-init yun. At least ganyan yung pinag-uusapan natin, di ba? Masaya. The last guest that we had, naiyak. Amiyak? Oo. Sa'yo naman, masaya. Lap trip lang. Diyos ko, good vibes lang. Oo, good vibes lang dapat. So, thank you so much for sharing your... Kala ko meron pa tong ano na, sino naman yung ganyan-ganyan? Thank you so much for sharing the name. Baka meron ka pang gusto sabihin iba. Ito na ang panahon at banggitin mo na. May mga jowa na yung mga yun. Meron na. Pero hindi ka Pwede na pala silang manahimik. Manahimik na kayo pag may mga jowa na kayo. Diyos ko. So, meron ka ba mga ex na hinahabol ka pa? Ay, kasi lahat naman ng ex ko kasi bumabalik sila. Oo. Alam mo yung hindi ikaw yung problema pag lahat ng ex mo bumabalik sa'yo. Oo, totoo. I mean, kung naging mabait ka naman sa isang tao, di ba? I mean, kung wala ka napakitang masama naman sa kanila, bakit sila balik ng balik? Tama. Lahat ng mga naging ex ko, lagi nilang tinatry akong i-reach out, kausapin, ganyan. So ako naman, never kasi akong bumabalik sa ex. Kapag nag-iwalay na kami, pagdating sa lab, talagang buong buhay ko nasa'yo. Pero pag nag-iwalay na tayo, never na akong babalik sa'yo. I mean, magbe-beg ako sa'yo na aayusin natin, ganyan. Pero lagi kong sinasabi sa kanila, pag nag-iwalay tayo, hindi mo na ako babalikan. I mean, hindi na ako makipagbalikan sa'yo. Akala nila joke-joke lang yun. Pero meron kasi akong, I mean, firm ako sa sinasabi ko. Totoo. I mean, kung yun na ako eh. Totoo. I mean, kaya hanggat tayo pa, ayusin natin. Pero kung wala na talaga, I mean, hihiwalayan mo ako, mga babae ka, tanga ka. Hindi na ako babalik sa'yo kahit anong gawin mo. Lumuha ka ng dugo, magmakao ka na. Tama. Meron ka bang gustong balikan? Yung Ako? ikaw, oo. Kung may ex ako na babalikan, wala din. Wala na din talaga. Up to next na, no? Next na agad. Next na. Para excited akong kumilala ng ibang tao. Tama. Kaysa balikan ko yung, alam ko na yung ugali mo, yung demonyo ka eh. Nababalik. Ano babalikan? Kinangina mo yan. Kung gago. Kinangina mo, baho na din ako mo sa umare. Baho ng pang, babalikan ka na. Yan eh. Maalala mo, pag nagde-date tayo, ako gumagastos, hayop ka eh. Sabi ko sa nanay ko, ikaw yung gumastos. Oo. Yan mo, pinapultang mo pa yung sasakyan mo. Ako na nga bumili ng sasakyan, hayop ka. Uy, muntik na ako dumating sa ganyan talaga? point. Buti nga nag-break na kami. Buti talaga kasi yung anniversary gift ko sana. Sino? Namumula na ako gagi. Oy, 2 minutes. Sino? Kung sino yung last ko. Alam mo, minsan ang tawag dyan, charity. Oo. Tumutulong ka lang sa mga less fortunate. At sa mga panahon na yun, yung charity, yung tao na yun, pinasaya ka naman niya. Oo, pinasaya na rin ako sa iba't ibang klaseng aspekto ba tawag? Yes! Beto ng buhay. Ginagalingan naman nila. So, sige, magmahal. Baka isipin ng mga tao kung saan. The unfiltered. Ginagalingan naman nila. Kaya siguro all out ako magmahal. Well, guys, we have talked about how Sashina started, how she started from being a commercial model to being a sensation in the social media industry. And now, she is a businesswoman and a maverick in her own path. Tapos may nag-comment to, sino ba yan? Ayop ka, pa-ending na ako, tumira ka pa. Kasi alam ko yung sino nga siya ulit? Sino nga siya ulit? Kilala pa yung ex mo, no? Siya, tapos ikaw di ka pala niya kilala. Sino nga siya ulit? Kilala ko yun, yung ex niya. Siya. Uy, hindi mo may mga ganong comment talaga, promise. Sino nga siya ulit? Ang daming comment sa akin na ganyan. Sabihin sa akin, laki ng katawan, laki ng maliit yung maliit naman yung height. Pero malaki yung katawan. Parang si Hulk daw. Sabi ko, akala nila masasaktan ako. Sabi ko, thank you. Well, guys.
Ang saya ng usapan na to. At sana magkaroon to ng part 2 dahil hindi pa 2 tayo years. tapos. At sana hindi yun mangyari in 2 years. And we wanna thank you for your time. At magiging trending to paglabas nito dahil hindi po namin ibiblip yun. Ay, gago. Napakagago. Alam ko na, iba, ano natin tawag doon? Ban natin tong, ban filtered. Diba, grabe no? Daming mga nalalaman. Dapat hindi ganun. Dapat yung mga filtered yung nalalaman nyo. Siyempre, dapat yung maganda lang. Yung walang kasiraan. Dapat ganun. Diba ganun social media? Parang casino baldo. Kailangan responsible gaming tayo. Dapat wholesome lang. Wala na. Para tayong Viva Max ng podcast. Tayo yung pinapakita natin lahat pero walang hinuhubad. Diba? Pinapakita lahat pero walang hinuhubad. Isipin niyo yun. Pagod Diba? ako sa'yo. Galing, di ba? Again, guys, I am Victor Pring. This Unfiltered, where we talked about all you feelings unfiltered. Thank you again for your time. Thank Sashna, nagulat ako. Sobrang lakas ng energy. Alam ko marami ka pang gagawin. Next time ulit. Again, follow her on her social media accounts. Sashna, baby. Yawn. Peace. Bye-bye.